Magandang araw mga kabayan. Ngayon musta natin itong bagong taniman dito. Itong tinatawag na yung organic planting. Yan kaya. Kung papansin niyo, hindi siya masyadong talagang agresibo mga halaman. Pero kahit paano bubunga yan. Ito yung sibuyas. May talong, may sili. Organic yan dahil pag sinabi kasing organic, yan yung walang chemical na fertilizer. Kaya hindi masyado siyang malago, pero kahit paano nakakapag-harvest naman diyan. Katulad yan, mga talong, ilang beses na ako nakapag-harvest yan, mga kamatis. Kita ninyo ito ayos mga sili niya may buka rin. Meron din siya siling mga ilan na bunga. Ito kasing mga ibang lahi dito masipag manguha, kaya hindi na makalaki yung mga bunga ng sili dyan. Ito ang talong, nakapanguha na ako dyan kanina Nanguha muna tayo bago ngayon meron naman siya mga bulaklak, mga panibago. Yan, mga buko. Yan ang kamatis ko pa Yan. Ito naman yung yung melon. Ayun, meron na ring buko dun sa sa ilalim. Maganda kasi yung organic na halaman, kasi doon pagka kinain natin yung kapag napapunta doon sa katawan natin ay yun ay nagiging parang gamot sa atin, nakakapagpalakas, nakakapag-saayos ang mga kung anong problema doon sa ating loob ng katawan. Kaya yan ang kagandahan sa sa organic. Tsaka matipid pa. Kasi alam naman sa mahal man ng fertilizer ngayon. Kahit paano, kita niyo yung mga bulaklak niya. Yan ang ang bilon Kahit paano yung melon may may buko na. Isa ang ginagawa ko din sa melon para dito may buko may buko. Ang ginagawa ko sa pinuputol ko itong karton talabos yan. Para kasi yung niya, yung paglago niya ay mapokus siya dun sa bunga. Ayun ang ginagawa ko. Yan. Kaya pagka mabilis lalaki yung yung kanyang bunga. Minsan kasi kapag hinayaan natin na ay yung sustansya na doon pupunta sa paglago. Ayun naman kung halimbawa nakikita natin na ang melon naman bumubunga naman siya at lumalaki ang bunga, okay lang. Pero kapag napansin natin na yung parang gawa nga kasi na wala siyang chemical fertilizer, ay minsan nakikita natin mahina siya, at tapos yung kanyang bunga hindi lumaki. Ngayon ganun ang gagawin natin, puputulin natin yung talbos para yung kanya sustansya ma-focus lang doon sa bunga. Ngayon nga pala panahon dito parang medyo malapit na tayo sa tag-araw. Ngayon syempre pagka tag-araw na, yun naman mga talong medyo nahihirapan sila sa init, kasi yung yung bulaklak kasi alam nyo masensitibo yun sa init.
Ngayon ang ginagawa ko diyan kapag gayang bay tag-araw, ang ginagawa ko pinapadapa ko yung ano, yung talong. Parang kamote o parang gatong ano, yung mga melon. Pagagapangin sa ano, sa lupa para kahit na ano siya tag-araw, makakapilit pa rin siyang bumunga. Kasi yung ano, kasi yung sila sa pagka sila medyo malapit sa lupa ang katawan, ayun ano, yung kailang mga bulaklak hindi masyadong nainitan. Ngayon ng bulaklak na ano siya, nakakalaki hanggang sa nagiging bunga. Kaya mag-harvest tayo kahit na ano. Kaya kalimitan makikita natin yung mga talong kapag tag-araw, tumitigil sila ng pagbunga. Yung kasi ang dahilan. Lalo dito sa ano, dito sa Middle East. Grabe kayo dito kasi pagka talagang tag-araw na. Ang kaya matindi kasi ang init. Yung bagang hangin, ano, mainit na rin. Hindi gaya sa atin kapag ano, mainit ng panahon pero malamig naman ang hangin. Dito kasi ano, yung hangin umiinit din. Kaya ngayon yung halaman nahihirapan na ganyan. Kaya ano, ganito lang, tayo mag-organic tayo. Kung halimbawa yung ano, meron kayong mga alagang mga hayop katulad ng manok, yung mga dumi nila pag yung mga tuyo o alagang kambing, yung mga dumi nila na pinatuyo, yun ang ilagay natin sa ano, sa kuwan. Dito nga minsan nilalagay lang nila yung ano, yung mga dumi ng ibon. Meron kasi dito mga ano, para mga building na abandonado. Tapos ngayon tinitirhan lang ng mga ibon, ang dami-daming dumi nila. Yung mga tuyo, yun ngayon ang mga inilalagay diyan, Nako. O kaya kahit paano gumaganda ang ano, ang halaman. Kaya ganyan, mag-organic tayo. Kita niyo to. Ito. Kasi alam nyo, kaya mahaba ang buhay nung panahon nung una dahil mga kinakain lang ni kalimitan ng mga organic. Kaya gusto nyo mahaba ang buhay, ay mag-organic tayo. Ayun, kita niyo yung ano, yung melon na yun, medyo lumalago na. Nakatuwa nga dito yung mga ano, mga kamatis kawa. Ito nga lang yung yun, kita niyo medyo kahit ganyan, ang laki ng ano, ng bunga. Yan, kita niyo yung mga bulaklaka na yung mga ano, mga talong uli. So sige, maraming salamat. Nga palang ano, hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na tayo at saka mag-follow sa ating mga kwentuhan para pagka may kwento tayo nalaman agad natin. Sige, ito pagka garto, kahit yung minsan yung katong walang damo, maganda rin yung kung bawa medyo tayo busy tayo, sabog-sabog na lang natin yung mga buto kung talagang busy tayo. Kasi kung halimbawa tayo hindi nga makapagtanim dahil nga sa walang oras, ngayon gawin natin kapag ano, sabog-sabog lang natin nakuha. Meron siya nga ako may nakita, napasabog lang yung mga kamatis. Siguro may ano, may kuwan, itinapon na lang yung kamatis. Ang kita ko nung ako napadaan, ang daming bunga, daming hinog. Talaga ako nakapanguha. Sa damuhan lang yun na ano, minsan din ako nakakuha na ano, pakuha naman, siguro may nangayon ng pakuwan doon at kuwan, sumibula ba nung makakuha ni ang dami rin bunga ng mga kuwan. Hindi nga lang kasi nung talagang malalaki na kagaya naman pambenta, pero kahit paano ay makaka-harvest na rin tayo. Meron pa nga ano, yung iba papaya naman, nangayon lang daw siya ng papaya, pagkatapos yung mga buto inihagis lang niya doon sa kaban, sa kanyang likod ng bahay. Meron na siyang papayahan. Pero mo nga naman yun, hindi naman niya itinanim. Kaya ganun lang, kung talagang busy tayo, ay maaari tayong ano, makapagkaroon ng organic na halaman na kuwan, mapag-harvest natin. Sa mahal din naman ng kuwan kung lahat na ng bagay ating bibilin sa bayan. Ay samantalang pwede naman pala na ihagis-hagis lang natin yung mga buto. Bakit yan natin na minsan kung talagang busy tayo, okay lang, hagis. Huwag na natin paghahanapan ng ating sarili ng napakalalaki na magiging bunga. Ang importante, may na-harvest tayo. Sige, maraming salamat at hanggang sa muli.